Bible, mga kapatid, dito po sa Ephesians chapter 3, verse 10 to 11. Ephesians chapter 3, verse 10 to 11, sabi po dito, to the intent that now unto the principalities and powers and heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. Verse 11, according to the eternal purpose with the purpose in Christ Jesus our Lord. So, ang Diyos po magpahala sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin, ang mga pangyarihan sa lahat. Salamat muli sa pagkakataon na kami po'y narito upang muli ay kami po ay mag-aral ng mga salita mo. Nawa po ay kayo po'y sa gabayan. Nawa ang Banal na Espiritu ang magturo po sa bawat isa sa amin na lalo na po sa lingkod nyo na maipahayag ng ayon lamang sa mga salita mo na makapagbibigay po sa amin ng kalakasan espiritual. Salamat o Diyos at pangunahan mo po kami mula umpisa hanggang matapos ay nawa kayo po ang may taas sa aming mga buhay. Lahat po na ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so ngayong gabi mga kapatid, ang pamagat po na ating pag-aralan ay the manifold work of God. So maraming klaseng manifold, no? Manifold work, manifold grace, manifold temptation. Pero ito ngayon ay pag-aralan po natin yung manifold work of God, yung maraming gawa ng Diyos. So sa ating binasa, sabi doon sa Tagalog, upang ngayon sa pamamagitan ng Iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So pag pinag-usapan po yung manifold, ibig lang sabihin po mga kapatid ay many-sided, varied, rich, diverse, yet perfectly united in one eternal purpose. God's manifold work includes all He does in creation, so lahat ng nilikha, providence, providensya, redemption, and grace, displaying His wisdom, power, love, and holiness in countless ways. So yun ibig sabihin ng manifold. Kaya kung makaka-encounter kayo ng word na manifold, ibig sabihin yung lalo na pag biblical terminology, yun po yung ibig sabihin nun. Yung manifold works of God o manifold temptation, ibig sabihin nun, marami. Yun, perfectly united. Lalo na sa ating pag-uusapan ito, na perfectly united in one eternal purpose. So punta po tayo doon sa manifold works of God. Number 1, work of creation, maker and sustainer. So called all things from nothing, upholds all by His word. So Genesis chapter 1 verse 1, ang sabi po dito, in the beginning God created the heaven and the earth. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So kung pipag-aralan natin yung work of creation, lalo na doon sa chapter 1, doon po nalikha lahat, no? Mula sa chapter 1 hanggang buong verse na yon, hanggang sa huling pagkalikha ng Diyos sa tao. Titingnan nga po natin ang Genesis, tingnan lang po natin yung Genesis chapter 1, no? Kung titingnan po natin, ay doon napapaloob lahat ng nilikha, no? Yung first creation. At ang ulang nilikha nga po dito ay yung tao. Dito po sa Genesis chapter 1 verse 26, sabi doon, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. And God created man in His own image, in the image of God created He him, male and female created He them. Tapos sa verse 28, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over everything living thing that moveth upon the earth. So kung makita natin doon yung work of creation, siya yung maker and sustainer. So Colossians chapter 1 verse 16 to 17, sabi po ni Apostol Pablo sa sulat po niya sa mga mananampalataya sa Colosas, for by Him were all things created that are in heaven
and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. Ito po yung napakagandang verse na makita natin na nandun na po ang ating Panginoong Kristo doon sa creation. Sabi doon sa Tagalog, sapagkat sa Kanya, yun, tumutukoy po sa ating Panginoong Kristo, nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sanglibutan na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay nilalang sa pamagitan niya at ukol sa Kanya. So makita po natin yung verse na ito na yung paglikha sa lahat ng bagay ay sabi doon, nilalang sa pamagitan niya, tumutukoy sa ating Panginoong Kristo at ukol sa Kanya, sa Panginoong Kristo pa rin. And He is before all things, and by Him all things consist. At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. So tumutukoy pa rin sa ating Panginoong Kristo. So makita po natin na talagang yung paglikha sa yung work of creation, nandun po yung Godhead, no? Kaya kung papag-aralan po natin yung buong chapter 1, makita po natin yung Godhead doon. Doon lalo na po yung Genesis 1:1 na sinasabi doon, in the beginning God created the heaven and the earth. Yung God doon ay from the Hebrew word na Elohim in the plural form. So ibang topic po yan. Magandang pag-aralan po minsan yung the Godhead para maintindihan po natin yung the unity of the Father and the Son and the Holy Spirit, na sila po ay hindi po sila isang persona. Sila po ay magkaiba pero sila po yung one God. So makita po natin doon sa binasa natin na sabi doon, for by Him were all things created, yon, that are in heaven. Sa langit, lahat ay nilikha. Ang Diyos po ang may likha sa lupa, yon, visible, yung mga hindi nakikita, mga nakikita, mga hindi nakikita. Yon. Whether they be thrones, yon, mga bagay na nakikita, maging luklukan, o mga pagsakop, o mga pamunuan, o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Makita natin na lahat ay nilikha ng Diyos. Wala hong hindi nilikha ng Diyos. Kahit yung mga maliliit na mga hayop, ano ba mga pinakamaliit na hayop, pinakamalaking hayop. So lahat yon ay nilikha ng Diyos. Wala hong hindi dumaan sa process ng creation ng Diyos. So minsan pag-aralan po natin yung creation na isang detalye po yon. Number 2, works of sovereign providence. Yon, rules all. So pag ano ba ho yung providence? Providence, God's eternal, all-wise, powerful, and gracious activity whereby He preserves, all directs, governs, and disposes all things, events, and creatures exactly according to His own perfect will. Nothing happens apart from His permission or control. So wala hong nangyayari dito sa mundo na aksidente. Wala hong parang surprise. Sa Diyos po yun ay talagang pinangyayari niya lahat according to His perfect will. According to His own perfect will. Kaya pag titingnan